Hello guys, good morning. Midwife Grace here. So, actually naisipan ko lang itong gawa ng content. Pasensya na kayo sa mga background noises kasi nasa consultation room ako ng clinic. So, ayun. Going back, I was actually scrolling sa aming GC. Sakto namang nag-iisip ako ng eco-content, no? Nagtanong sa akin yung friend ko sa GC, why is that excessive taking of water makes your milk production less? I made some research about it kasi nung una, ang isip ko kasi, honestly, if you drink water na marami, it will increase your breast milk production. Yun naman yung normal nating naiisip, di ba? But based on the research that I have made, ang excessive taking pala ng water makes your breast milk production less. Bakit? Kasi if you will drink too much water, your body tries to balance the electrolyte ng katawan mo. So, ang course niya is to dump the excess water sa ihi. So, instead na i-maintain niya yung tubig para madirekta sa breast and for you to produce more breast milk, hindi yun nangyayari. Itinatapon lang ng katawan natin yung excessive water sa ihi. So, ano yung mga ways na pwede nyong gawin para ma-check kung properly hydrated kayo? Unang-una is you need to drinking to thirst, and you also check your urine, 'di ba? Meron tayong indication na pag sobrang dilaw na ng wiwi, mga ganon. So, you need to check. Hindi rin healthy yung super clear na wiwi pagka nagbe-breastfeed ka. And it doesn't mean na kapag ka ikaw is laging o tamad uminom ng tubig totally, hindi na nag-produce ng milk ang nanay. So ano ba yung best practices or tips na mabibigay ko sa inyo kapag ka nagpapadede kayo para hindi mabawasan siya? Kasi ang tendency talaga ng nanay is uminom ng water na marami kapag ka nagpapadede. Ayan. Unang-una, wag niyong gagawin na isang bagsakan iinom kayo agad. Kasi, napansin nyo ba, kapag uminom kayo ng sobrang madami, iihi kayo kaagad. Ayun. So, nagets nyo na. Ang gawin nyo, since breastfeeding kayo o padede mom kayo, kapag ka nag-nurse kayo ng baby or nagpapadede kayo ng baby, kailangan katabi nyo yung water bottle. Kasi nakakauhaw yan. I remember my sister when she was breastfeeding with my nephew, hihingi talaga yan ng tubig. So, advisable lang na gradually iinom kayo while you're breastfeeding para lang, alam mo yun, umikot yung or ma-hydrate lang ng tama yung katawan. Pangalawa, if you are doing exercises in the morning or if you are outside, dala yung baby, kailangan may baon kang tubig. Kasi, ang tendency mo pa rin is mauhaw dahil magpapadede ka. Pangatlo, kung ikaw ay isang taong makakalimutin at hindi mo lagi naaalala na uminom ng tubig, kailangan mag-alarm ka. Gamitin mo yung cellphone mo sa pag-alarm. Again, hindi advisable na isang bagsakan iinom ka ng water. Okay? Gradually, sip ng water kapag ka nauuhaw, hindi yung biglaan. Okay? Ano pa, yung isang makakatulong sa inyo, pagkain ng mga prutas na masasabaw, yung may tubig. Napapansin nyo ba yung watermelon, yan, yung pipino, yan yung mga matutubig na pagkain. And also, kailangan mo ugaliing uminom din ng, kumain ng mga masasabaw na pagkain. O, di, once in a while, o kagaya niyan, malunggay ka, o magtinola ka, ilagay mo dahon ng malunggay. Ayan. So, hindi lang lagi sa water tayo kukuha ng hydration. We need to balance it. Freshly squeezed na mga fruits, kagaya ng mga oranges, pag i-juice mo siya, okay yan. Wag lang yung mga inumin na artificial, ano-ano ba yan, na may caffeine. Coffee, yung tea, yung soda, di ba may mga soda tayo na
dalandan soda, ganyan. It's not true. Ano, that's full of sugar, and it also includes caffeine na nagdi-decrease o pinapakonti niya yung milk production mo. Ayan. So ngayon may mga tips ka na. Lagi kang magbabaon ng tubig, not bigla ang pag-inom ng tubig. Ugaliing kumain ng masasabaw na pagkain at prutas, natural juices. So ayun lang. I hope this video will help you increase your milk production, and if you still have questions, you can comment on this video, or you can actually send us a message here on our TikTok account. Again, this is Midwife Grace of Entrusted Hands Lying in Clinic. If you want to visit us, we are located here at number 11, Tabon Street, Malaria, Caloocan City. Entrusted Hands Lying in Clinic. Thank you so much, and you have a wonderful Sunday today. Bye-bye.